kapuso, usap-usapan na naman po ngayon ang deworming o yung pagpupurga. Isang grade 4 student po kasi ang namatay dahil sa septic shock. Kasunod ng isang deworming activity na isinagawa sa kanilang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Marami po ngayon na nagtatanong tungkol sa pagpupurga o deworming, lalo na sa ating mga anak. At ngayong National Deworming Month pa naman, yan po ang ikukonsulta natin dito sa UH Clinic! At ngayong umaga makakasama po natin ang Dr. Andrew Vicencio, fellow mula sa Philippine Pediatric Society at training officer ng Department of Pediatrics ng Makati Medical Center. Doc Andrew, welcome. Good morning. Good morning po, Ivan. Good morning, Ma'am Susan. Good morning, Doc. Ayan. Doc, simulan natin itong konsultasyon sa nangyari po sa malungkot na pangyayari sa isang paaralan sa Cavite. Posible nga ba maging sanhi ng pagkamatay ang pagpupurga? Sa kaso po ito, septic shock yung sinasabing dahilan, pero yan daw po ay matapos uminom ng pampapurga. Ano po nangyari kaya, Doc? Generally speaking kasi, Ma'am Susan and Ivan, yung pong mga gamot na ginagamit natin pampurga tulad ng albendazole at mebendazole, they have a very high safety profile. Ibig sabihin, very rare yung mga nakaka-experience ng tinatawag nating mga side effects. Opo. Much more yung pagkamatay. Oo, yeah. So, kailangan siguro sabihin natin sa mga magulang na safe ang pampupurga. Kaya lang, may mga pagkakataon na kung mali ang dose na naibigay or di kaya naman ay kung may sakit yung bata to begin with at nabigyan ng pampupurga, yung pong purga itself is nagdadagdag ng stress doon po sa bata at maaring magpalala doon sa kanyang sakit. Nabagit niyo po yung dose, Doc, Susan. Gaga. Kasi ang sabi nung magulang, yun ang hinala nila, baka na-overdose. Opo. Posible ho kayang gano'n na hindi tama yung naibigay Yung doon sa bata? dosage, yung dosage. Ang dosage po kasi na ginagamit sa mass deworming is by age group. So minsan kung nandun naman po siya doon Sa sa age bracket bracket na na yon, lahat po ng bata na nabibigyan ng same dosage. Pero siyempre, iba-ibang reaction, depende sa katawan, Tama po, depende sa kung profile. baka maliit yung bata. Right. So dapat po nasi-screen ng maayos. Oo, ay Doc, maliban ho doon sa namatay, may iba pang estudyante na nagkaroon daw ng adverse effects matapos yung deworming activity. Ano ho ba yung mga side effects na pwedeng maranasan kapag uminom ng papapurga para masabi nung bata sa kanilang mga magulang at magawa ng magulang yung mga dapat na aksyon, Ano di ba ba? yung pwedeng ma-anticipate natin na Ano yung reaction ng Alam mo, katawan? tama yung sinabi ni Ivan kanina, no? Parang lahat naman ng gamot merong May side side effects. effects, No? Kahit nga po paracetamol para sa lagnat, pwede yan magkaroon ng side effects. Okay. Malas na nga lang minsan na yung bata ay natataunan kung siya ay magde-develop ng side effects. Ay, oo. So ang mga side effects po na, pwede nating bantayan sa pagpupurga is yung iba ay nagde-develop ng allergy sa Allergy. gamot mismo, namamantal po yung bata. Okay. Pwede po sila mag-develop ng abdominal pain, sakit ng tiyan, vomiting, diarrhea, at erratic migration of worms. Yung pag pinatay mo yung worms, gumagalaw yung worms at lumalabas sa kung saan Sa saang bibig, bahagi, sa oo, bibig, sa ilong. So sa- pwede pong mangyari yun. So yun po yung mga usual side effects na maaaring mangyari. Also, dapat pag nakita ng magulang na may ganun, after the deworming, dali na ho sa doktor. Usually within 10 to 12 hours po. Kasi yun yung tinatawag nating half-life ng gamot. So Okay. dapat within that period, maka-experience po sila ng side effects at bantayan na po kung sila ay nagpapakita na ng sintomas ng mga side effects na yun. Ito naman ang tanong ng maraming magulang, Doc. Bakit ba kailangan nagpupurga yung mga bata? Para saan ba ito? Requirement, may age requirement ba to? Marami po kasing benefits ang pagpupurga, no? Tulad ng nutrisyon, kasi kalaban ng bata doon sa pag-absorb ng nutrition Yung is mga yung mga bulate, bulate. oo. So kapag pumababa ang nutrition ng bata, hindi po sila lumalaki ng tama. Stunted, Pwede po silang yung cognitive development nila, mas mahina po yung magiging utak nila no sa pag-aaral. So tapos yung mga benefits po tulad ng iron deficiency, nape-prevent po natin yan at hindi po sila nagiging masakitin. Nakita kasi sa pag-aaral ng mga siyentipiko no, na children 1 to 6 years old, 66% daw po dito sa Pilipinas ay infected with worms. Kaya po siguro yung ating Department of Health ay talagang naggagawa ng mga mass deworming to prevent all these complications. Ayat ang tatanong, Dok, kailan ginagawa yung pagpupurga at ilang beses and up to what age ba yan? Usually, sa mga bata na nakatira sa high-risk endemic areas, starting at 1-year-old, pwede na nga pong magpurga ng Okay, bata. oo. Pero usually, ginagawa po ito above 2 years old and making sure na wala pong mga sakit yung mga bata na nabibigyan ng pampurga. Once a year ba to? At least every 6 months po sa high-risk areas. Every 6 Pero at months. least once a year, pwede pong gawin. Okay, Ito, Doc, yung mga karaniwang paniniwala, lalo sabi ng mga matatanda,
pag malakas ang kumain ng bata, o malaki ang tiyan, parang may Parang bulati sa tiyan Oo, parang- may basis ba yun? Doc? Somehow may basis yun. talaga ba? Kasi syempre, kalaban ng bata yung bulate. Di ba? Lagi siyang gutom. So, Nakikihati yung bulati. nakikihati dun sa mga nutrisyon. So, kapag yung bata kain ng kain, hindi naman tumataba, pinagsususpetsahan tuloy yung bata na baka merong alaga. Oo. Eto, Doc, may tanong din mula sa ating mga netizens, mula kay Angela Efondo. Pwede po bang hindi mag-take ng pampurga ang mga bata? Ano ang mangyayari pag hindi sila napurga? Magandang isipin natin na ang mga magulang naman ang may last say kung anong ibibigay nila sa kanilang mga anak. Oo. So, pwede namang hindi sila magpurga. Kaya lang, syempre, ang bata na may alagang bulate sa tiyan, mapapansin nila, hindi yata lumalaki. Bansot yata itong anak ko. Payat yata ito. So, pwede po ninyong dalhin sa mga pediatrician para ma-assess at mas mag-guide po sila kung kailangan ba talaga magpurga. So, pwede naman pong hindi. Pero pwede ding, Doc, na ang bata ay payat pero may bulati rin. Pwede rin. Pwede rin naman. Hindi wala sa laki ng Wala sa laki katawan. ng Wala tiyan. sa laki. Wala sa Ito laki naman, ng Doc, tiyan. mula kay Quijano Palatino Shasha. Kung may heart condition ng bata, pwede rin ba siyang mag-deworming? Ang mga bata pong pinanganak na may congenital heart disease, generally pwede po sila magpurga as long as hindi po sila in failure. Yung tinatawag na may heart failure. Pag po may sakit ang isang bata na mayroong heart disease, hindi rin po nire-recommend na purgahin sila kasi nakakadagdag ito sa stress ng sakit nila. Ito, Doc, Susan, siguro marami mga manonood natin, Nag-aalala. mga magulang. Baka nagdadalawang isip ngayon. Baka, di baka ba, naman Doc? mangyari sa anak yung nangyari doon sa... Malungkot pong pangyayari ito, no? Pero tulad na bagay ni Doc, safe ang pagpupurga, pero baka may mga precautions pa na pwede kayong maibigay sa ating mga kapuso nanonood. Oo. So, kailangan po maintindihan ng ating mga magulang na all medicines, meron po yan kaakibat na side effects. So, kailangan lang po is well-informed po sila, ano po ba yung mga dapat i-expect nila para pag po naramdaman ng bata na sumasakit na yung tiyan niya, nagtatae, nagsusuka na siya, maagapan po agad. Pero very rare po itong mga side effects na to. Kaya I think we can assure our parents na pwede pa rin naman po magpurga. Pero doon po sa mga may anak na may mga may sakit, pwede pong siguro magdalawang isip na sila muna. Kailangan may mga doktor na nakabantay Okay, pag magpupurga ang Oo, bata. lalo na kung may mga iniinom na gamot. Pag may ano. iniinom na maintenance, ganyan. Ang pagpurga ba, dapat ba may laman ng tiyan, Doc? Ideally, may laman po dapat ang Kasi baka tiyan. iba pumapasok na walang hindi nako. kumakain, Yes di po, ba? yes Oo, po. nako. Nako, maraming salamat sa ibinahagi ninyong impormasyon sa amin, Dr. Andrew Vicencio. Thank you. You're welcome po. Ang mga usaping pangkalusugan, ikokonsulta natin sa UH Clinic. Magbabalik po ang unang hirit. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,